Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng linggo ay matatagpuan sa Mateo, Kapitulo 13, talatang 24 hanggang 30. Ito ang sinasabi. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanilang damo sa triguhan at saka umalis. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw Diyos ang Diyos na nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Naririto muli ang iyong mga anak upang kami o Diyos ay magpasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Ang biyaya ng buhay ay siyang lagi naming pinapasasalamatan, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon, at pagalingin. Ibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Panginoong Hesus, ang bansang Pilipinas ay muli naharap sa pagsubok sa isang bagyong Pipito na ang sabi ng Pag-asa ay super typhoon. Panginoong Hesus, dalangin ko o Diyos ng iyong makapangyarihang kamay ang siyang magpapatlusaw sa bagyong Pipito. Proteksyonan mo ang iyong mga anak, lalong-lalo na sa bandang Bicol, Batangas at Cavite na siyang tutumbukin ng bagyong Pipito, Panginoon. Lord, maawa ka sa bansang Pilipinas dahil sunod-sunod po ang mga dagok sa buhay dahil sa mga bagyong sunod-sunod na dumating, Panginoon. Hindi pa nakabangon ang aming mga kababayan sa mga nangyari sa kanila. Ikaw, Diyos, ang magbigay sa kanila ng mga pagpapalang kanilang matatanggap ang proteksyon na mga kalamidad na patuloy na pumapasok sa aming bansa. Panginoong Hesus, kawawa naman ang mga pananim ng mga kaibigan naming mga magsasaka kung ito'y patuloy na mga hasik sa amin. Kaya Lord, dalangin ko o Diyos na ikaw ang siyang maglusaw sa bagyong Pipito, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, dalangin ko na sa aming pananambahan ay ikaw Diyos ang siyang manguna. Napakalaki ang aming Diyos, bagyo lang yan, Pipito lang yan, Panginoon. Dahil ikaw ang napakalaki na aming sinasampalatayanan. Hindi dapat kami matatakot sa isang bagyo. Hindi kami dapat matatakot kay Pipito dahil may Diyos kami na patuloy na kalinga sa mga anak niyang patuloy na nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan. At umalis kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa inyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, wag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo, ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid. Sumagot siya at sinabi, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit, ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan at ang mga manggagabas ay ang mga anghel. Kaya kung paano tinitipon ang mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ang kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangagalit ng mga ngipin. Ngunit magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Ang pangwakas na mga salitang iyon ay laging ginagamit ng Panginoong Hesus kapag may sinasabi siyang napakahalagang bagay. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, mga kaibigan, nais kong banggitin ito sa inyo na habang tinitingnan ninyo ang talinghagang ito, makikita ninyo agad na tinutukoy nito ang dalawang uri ng pananim sa kaharian ng Diyos. Ang trigo at ang damo. Ayan, kaibigan. Ang trigo at ang damo. Nais kong tandaan natin ito at punahin at pag-isipan kung ano ang kapuna-punang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito. Yung trigo at ang damo. Ang dalawang uri, ito ay ang dalawang uri ng tao sa kaharian ng Diyos. Pansinin kung paano nagsimula ang talinghaga. Sinasabi sa umpisang mga salita, nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ayon sa Mateo ay katumbas
ng kaharian ng Diyos sa Lucas. So ang tinutukoy rito ay ang paghahari ng Diyos. Maraming tao sa ngayon ang di pamilyar sa katagang kaharian ng Diyos. Itinatanong nila, ang tinutukoy ba bilang kaharian ng Diyos ay ang iglesia, ang simbahan, o ang church? Ano ang ibig sabihin nito? Ang kaharian ng Diyos ay nangangahulugang ang pamamahala ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. At kaya ito ay isang talinghaga, tulad ng marami sa mga talinghaga ng Panginoong Hesus, na tungkol sa paghahari ng Diyos, sa pamamahala ng Diyos sa mundo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Anong ipinapahayag nito sa atin, mga kaibigan? Paano natin ito maunawaan? Kung susuriin at ipapaliwanag ko ang katagang kaharian ng Diyos, aabutin tayo ng maraming oras. Pero upang sabihin ito sa simpleng kahulugan na madali nating maunawaan, di ba? O tingnan natin, basahin natin ang Mateo 21:43, no? Dito, ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kukunin mula sa mga Hudiyo at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Ito ay isang mahusay na bersikulo para maunawaan ang kahulugan ng salitang paghahari. Sana bilang mga tunay na Kristiyano, mga kaibigan, totoong nauunawaan ninyo ang salitang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos. Kung ito'y muli ninyong babasahin, sa halip na kaharian ng Diyos, ganito ninyo ito basahin. Kaya, sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang paghahari ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. At pareho rin ang isinasaad na kahulugan. Anong ibig sabihin nito? Nakita natin na ang church ay hindi katumbas ng kaharian ng Diyos dahil natanto natin na ang kaharian dito ay maaaring kunin mula sa isang bansa at ibigay sa isang bansa. Itong bagong bansa, kung kanino ibinigay ng Diyos ang paghahari niya, siyempre ay ang church, no? Ang tinutukoy na isang bansang banal. Sa 1 Pedro 2:9, at kaya ang paghahari ng Diyos ay binawi mula sa Israel. Ngayon, nais kong tandaan natin ang katotohanan ito na ang katuruan sa banal na kasulatan ay maaaring ibigay ang paghahari ng Diyos sa inyo o sa atin. Pero maaari rin itong bawiin, mga kaibigan. Sa makatuwid, ang paghahari ng Diyos ay hindi isang permanenteng pag-aari na pwede ninyong angkinin pang walang hanggan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang paghahari sa Israel. Siya ay hari sa Israel, pero binawi niya ang kanyang paghahari at ibinibigay ito sa church, sa iglesia. Ito mismo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 9, talatang 11. Lalong-lalo na sa Kapitulo 11, kung saan ang Israel, ang sanga ng punong olibo, ay binali at ngayon kayo, ang church, na di bahagi ng tunay na puno, ay itinanim sa punong ito. Ito ay ibang paglalarawan na nagsasaad ang parihong kahulugan. Anong sinasabi nito? Ang pagkakaroon ninyo sa Diyos
bilang hari ay isang pinakamataas na pribilehiyo. Dahil ibig sabihin nito ay pumasok kayo sa isang natatanging ugnayan sa Diyos. Tulad ng Israel, na sila'y may espesyal na ugnayan sa Diyos. Maliban sa Israel, wala nang ibang bansa pa ang makapagsasabi ang Diyos ang hari nila. Ito ay katangi-tangi. Ang ibang mga bansay may mga hari, pero taglay ng Israel ang Diyos dahil may espesyal silang ugnayan sa Diyos. Sila ay ang kanyang bayan at siya naman ang kanilang hari. Sa pamagitan ng tipan, siya'y naging Diyos nila at sila'y naging mga tao niya. At kaya gayon din tayo mga kapatid, mga kaibigan. Sa pamagitan ng bagong tipan, ay naging mga tao niya na natanggap ang paghahari ng Diyos. Natanggap ninyo na ba ang paghahari ng Diyos? Depende yon mga kaibigan. Kung si Jesus ang hari ng ating buhay, no? Ang paghahari ni Jesus sa buhay ay nagdudulot siyempre ng mga responsibilidad at ng sakdal na mga pribilehiyo. O anong pribilehiyo ngayon? Tanging ang mga pinaghaharian ni Jesus lamang ang makakamtan ng mga blessings o mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Gaya ng buhay na walang hanggan, na isang napakapangunahing bagay, kaya ng bunga ng Espiritu na nanggagaling sa pamumuno niya sa iyong puso, kaibigan. Dinala niya ang lahat ng ito sa inyong buhay. Dinadala niya ang katuwiran, ang kabanalan sa inyong buhay kapag pinamamahalaan niya ito. Pero kung hindi siya naghahari sa inyong buhay, mga kaibigan, di ko kayo bahagi ng kaharian ng Diyos. At kaya, hindi lahat ng tinatawag na Kristiyano ay tunay na Kristiyano. Di ba? Hindi lahat na tinatawag na Kristiyano ay tunay na Kristiyano. Ito mismo ang punto ng talinghaga, mga kaibigan. Sana'y agad-agad ninyong maunawaan ito. Ang talinghagang ito'y tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang isa pang bagay na kailangan nating maunawaan, mga kaibigan, tungkol sa kaharian o paghahari ng Diyos ay pagkakaroon nito ng dalawang yugto. Ang unay ang pagkasalukuyang yugto at ang isa pa'y ang panghinaharap na yugto. Dito, ang pinag-uusapan natin ay ang pangkasalukuyang yugto. At ang huling bahagi ng talinghaga ay tungkol naman sa panghinaharap na yugto, kung saan ang lahat ng mga gumagawa ng masama ay titipunin at itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian sa pamagitan ng paghatol at katarungan. Napakahalagang ng talinghagang ito, mga kaibigan. Tulad ng nakita natin, ito'y nagtatapos sa mga salitang ang mga may pandinig ay makinig. May mga taong may pandinig pero di nakikinig. Di ba? Maliwanag po 'yon. Ang mga may pandinig, pinapakinggan ang mga tupa ang aking tinig. Kilala nila ang aking tinig ayon sa Juan 10 verses 3 and 4. Ang tinutukoy ay yung mga may pandinig na nakikinig, na handang maging mga tupa niya dahil handa silang koronahan siya bilang hari ng kanilang mga buhay. Manalangin tayo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napakinggan ngayong umaga. Pagpalain mo po ang mga salitang ito upang
Ikaw, Diyos, ang patuloy na maghahari sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming kalayaan sa sumamba sa iyo. Muli, O Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo na ingatan mo po ang iyong bayan, ang bansang Pilipinas, sa pagharap muli sa mga bagyong typhoon, Panginoon, mga bagyong dumarating sa aming bansa. Lalong-lalo ngayon na si Pipito, Panginoon, ay tinatawag na super typhoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Aming inialay po ito sa ang buong araw na ito at ang aming buong sambahayan. Gabayan at patnubayan ninyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. Amen.